Dexter, kinakausap pa kita. Saan ka pupunta? Nagbigay siya ng wait signal. Sinilip ko may tao sa may koridor at pagkatapos nilakang pinto. Unti-unting inangat ko ang likuran para isandal at umupo. Sinigurado muna ni Dexter na kalmado ako bago siya nagkwento. Kinamkam ni Karina lahat ng properties para ng iyong papa. Nanlaki ang mata ko sa kanyang tinuran. She only left you with the Vera Insurance Company. Pagpapatuloy niya. Paano nangyari yon? Kilala ko si Papa. Hindi niya hahayaang mangyari yon. We already made his last will. Napahinto ako sa pagsalita. Attorney Del Mundo. Mahina akong sabi. Tumango si Dexter. San nakaburol si Papa? Walang tigil ang pagpatak ng luha ko. Pinapakremate na nila. Naibato ko ang prutas sa lamesa. Hindi ko man lang nasalayan si Papa sa mga huling sandali niya. Wala man lang nakapag-ulit sa akin. Masyado mabilis ang pangyayari, hindi kaya nananaginip lamang ako. Sinampal ko ang sarili at kinarot ang aking pisngi. Agad tama na, pakiusap ni Dexter. So hindi nga ako nananaginip. Nanlaki ang mata ni Dexter nang bigla kong habutin ang dextrose na nakatusok sa aking kanang kamay at sumakit. Sumirit ang pulang likido mula rito. Agad na patakbo si Dexter para tumawag ng nurse at doktor. Nangihina man, pinilit kong maglakad agad palabas ng ospital. Tumutulo ang kamay sa dugong nagmula sa aking magulang. Hindi ako maniniwalang wala na si Papa hanggat di ko nakikita ang abo niya. Alam ko di nagsisinungaling si Dexter pero may bumubulong sa akin na hindi totoo ang sinabi niya. Ayokong maniwala. Ayokong paliwanaan ang lahat dahil kung totoo man wala na akong kasangga sa buhay. Mag-isa na lamang ako. Nag-commute ako papunta ng De Vera Village dahil di ko matagpuan kung nasa ng aking sasakyan. Wala akong kapera-pera sa bulsa dahil wala sa akin ang aking pitaka. Pinagtitinginan at pinagbubulungan ako ng mga pasahero. May isang alin nagmagandang loob at nalagyan ng bandage ang dumudugo kong kamay. Siya rin mismo nagbayad sa pamasahe ko. Nginitian ko siya at kasabay noon ay yung pagpatak ng aking mga luha. Niyakap niya ako. Nagpasalamat ako sa kanya bago ko tuluyang bumaba sa jeep. Nang makarating ako sa main gate ng De Vera Village, agad kong inutusan ng mga security guards na dalhin ako papunta sa bahay namin. Ma'am Agatha, pasensya na po kayo. Hindi po namin kayo po pwedeng papasukin? Nakatungo ang security guard habang sinasabi yon. Magwawala ako dito kapag di niyo ako pinapasok. Kailangan ko makita si Papa. Gusto niya bang mawala ng trabaho? I yelled kahit halos maubusan na ako ng boses kakasigaw. Ma'am, pasensya na po. Mawawalan po kami ng hanap buhay kapag nilabag namin ang utos ni Madam. Paliwanag ng isang gwardya. Sige, paunawaan ko pero pwede ba ako makahingi ng tubig man lamang? Tumakas ako sa ospital at uhaw na ako please. Pagmamakaawa ko. Nahabag naman sa akin sila Manong. Na makita kong pumasok yung isang manong guard sa loob para kumuha ng tubig, kinausap ko naman yung isa pang gwardya para linlangin siya. Manong, pwede niyo po bang tawagan si Christy? I need to talk to her. Magbabaka sakaling mapapayag niya si Karinang papasukin ako. Pinapatak ko ang luha at nakita ko na awa sa akin si Manong guard sa kalagayan ko. Sa wakas, busy na silang pareho. Buong lakas akong tumakbo mula main gate patungo sa loob ng village. Hinahabol na ako ngayon ng mga dati naming tauhan pero di ako lumingon. Di ako tumigil dahil gusto ko makita si Papa kahit nasa urna lamang siya. Nang nasa kalagitnaan ako, may isang sasakyan na tumigil para pasakayin ako. Hop in! Nakasuot siyang itim na salamin at itim na mask pero ang kanyang mukha pamilyar para sa akin. Di na ako nagdalawang isip sumampa sa kanyang itim na Mustang. Mabilis siyang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Wala pang 5 minuto nakarating na kami sa harap ng bahay namin. Stay here! Inabutan niya ako ng isang iPhone. Para saan to? I should be asking about his name pero iba ang lumalabas sa bibig ko. I will call you kapag pwede ka nang bumaba ng sasakyan. May gamit dyan sa likod, magbihis ka. Isuot mo na rin ang wig at sunglasses. Hindi ka maaring makilala ng mga taong kakalabanin mo. You should disguise yourself. Napalingon ako sa likod. Di nga siya nagsisinungaling. Nang itatanong ko na kung anong pangalan niya, agad naman siyang bumaba ng sasakyan. Inalis niya ang mask at tuloy-tuloy pumasok sa aming bahay. Nakita ko yumuko sa kanya mga tauhan ni Papa. Punong-puno ng katanungan ng aking isipan ngayon pero mas kailangan ko nang mag-ayos para masulyapan ko na si Papa. Matagumpay na nakapasok si Agatha sa mansyon nila. Tinandaan niyang lahat ng pagmumukha ng mga taong tumatawa sa pagkamatay ng kanyang amang si Don Herbert. Hinahanap niya ang lalaki na kaitim na sunglasses na tumulong sa kanya ngunit hindi niya yon matagpuan. Napako ang kanyang paningin sa kanyang stepsister na si Christy.
Siya lang ang bukod tayong umiyak sa pagkawala ng kanyang papa. Binaba niyang bahagya ang kanyang salamin nang dumaan sa kanyang harapan si Karina. Nakapulupot ang mga kamay nito sa bewang ng kanilang dating abogado na si Del Mundo. "We can now express our love towards each other, honey," bulong ni Karina kay Del Mundo. Napakayom ng kamay si Agatha sa kanyang narinig. Kitang-kita niya rin kung papaanong hinalikan ni Del Mundo sa noo si Karina. Mga demonyo! Agatha thought to herself. Lalapitan na sana niya si Del Mundo nang bigla naman nagwala si Christy. "Stop flirting with that bald man," malakas pa niyang sigaw. Pinagtinginan sila ng mga bisita pero walang pakialam si Christy at nagpatuloy na lamang. "Kayo naman, paano nagagawang tumawa at tumagalpak sa lamay ng inyong dating amo?" Nang mahagip niya ang bulaklak na dala ng mga bisita, isa-isa niya tong pinagtatapon. "Hindi kailangan ni Papa ang mga bulaklak na ito. Ang kailangan niya simpatya at pakikiramay ninyo. Pero nang ginagawa ninyo ha? Nagsasaya kayo sa harapan ng kanyang abo? At ikaw Mama, buong akala ko nagbago ka na. Buong akala ko mahal mo si Papa, kaya pinagtatanggol kita sa mga taong walang ginawa kundi yung husgahan ka. Pero tama pala sila. Pera lang ni Papa ang habol mo sa kanya." Isang malakas sa sampal ang natanggap ni Christy sa kanyang inang si Karina. "Walang utang na loob. Mas mahal mo na ngayon ang lalaking yan kaysa sarili mong ina? Tandaan mo, Christy, na ang lahat ng ginagawa ko'y para sa'yo," Karina remonstrated. "Para sa akin?" Pinahid ni Christy ang kanyang mga luha. "Kung para sa akin ang ginagawa mong yan, itigil mo na dahil hindi ko kailangan ng kayamanan. Si Ate Agatha, siya ang may karapatan sa lahat ng pagmamayari ni Papa. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginagawa mo? Agatha doesn't deserve Herbert's wealth." Mapait na tugon ni Karina. "At sa palagay mo, Mama, deserve natin ang kayamanan ni Don Herbert? Oh, come on. Naririnig mo ba ang sarili mo, Mama? Agatha showed me how to become an independent woman. Oo, mayaman sila, pero never siyang naging tamad. Never siyang umasa sa yaman ng kanyang papa. She worked her ass off para mabili ng mga gusto niya. Please, Mama, itigil mo na to. Hayaan mo na kay Agatha ang lahat. Mag-aral kang mabuti at bibigyan kita ng magandang buhay. Gusto kong yumaman, Mama, pero hindi sa gantong paraan." Muli, sinampal ni Karina ang kanyang anak na si Christy. Walang nagawa si Christy kundi umiyak sa harapan ng maraming tao. "Baka magigising ka sa katotohanan, Christy. Hindi na ako sa pabata. Hindi ko kaya maghintay na mahigit pang 3 taon para lang ma-experience ang buhay mayaman. Minahal ko si Herbert, pero sa tuwing pinapakita niya sa akin na balewala ako, na mas mahal niya si Agatha, unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang makilala ko si Attorney Del Mundo na siyang nagparamdam sa akin ng halaga ko. Kung ayaw mo ng kayamanan ni Herbert, hindi kita pipilitin. Malaya kang makalabas na mansong to." "Mama, ano bang pinagsasabi mo? Anak niya si Agatha. Normal lang na mas mahal niya yun kaysa sa atin?" Napapailing na sabi naman ni Christy. Napalahod si Christy nang di siya pinansin ng kanyang ina. "Everybody, listen. Bukas ng libing ni Herbert. Kung sino man ang tutol sa pamamalakad ko, kung ayaw ninyo ako maging boss ninyo, you can freely exit my house." Nagbulungan ang mga board of directors at officers. Walang nagtangkang lumabas ng manson. Pumalakpak si Del Mundo sa naging desisyon ng lahat. "You will not regret it. Pagtutulungan namin ni Karina para mas mapaunlad pang lalo ang De Vera Group of Companies. Aasahan namin ang Agatha!" Napahinto sa pagsasalita si Del Mundo nang biglaang pagpasok ni Dexter. Dire-diretso lumakad patungo sa kinaroroonan na Karina si Dexter at tinawakan ang kwelo ng damit ni Del Mundo. "Saan niyo dinala si Agatha, ha? Anong ginawa niyo sa kanya?" Galit na galit si Dexter sa kaharap niyang sina Karina at Del Mundo. "Magsalita ka. Saan niyo dinala si Agatha?" "Bitawan mo ako, Mr. Dexter. Hindi mo kilalang binabangga mo." Mariing saad ni Del Mundo. "Wala rito si Agatha. Bakit sa amin mo siya hinahanap? Mukha ba kaming tanungan na mga nawawalang nilalang?" Sarkasikong wika ni Karina. Tumayo si Christy mula sa pagkakaluhod. Hinawakan sa balikat si Dexter. "Dexter, tama na. Wala rito si Agatha. Nagsasabi sila ng totoo. Hindi pa namin nakikita si Agatha." May naahong sambit ni Christy. "Christy, patawa naman ikaw?" Napailing si Agatha sa kanyang nasaksihan. Gusto niya hilahin palabas si Dexter at Christy para sabing okay lang siya, ngunit hindi niya yun po pwedeng gawin. Maya-maya pa'y may lumapit sa kanyang isang lalaki. "Ma'am, ang sabi po ni Sir, kailangan na raw po natin umalis." Bulong ng lalaki. "Sino ka at sinong amo mo?" Bulong naman ni Agatha. "Malalaman niyo raw po kapag sumama kayo sa akin."
tugon ng lalaki. Pwede ko bang isama si Dexter? Tumango ang lalaki. Nawindang si Dexter nang bigla siyang hilahin ng isang babaeng di naman niya kilala. Maging si Christy nagulat din. Habang naglalakad, bumubulong si Dexter. Sino ka? Nagtataka nitong Saad. Pinaba ni Agatha ng bahagya ang kanyang salamin at agad siyang nakilala ni Dexter. Agatha, paano? Kahit puno ng katanungan ng isip ni Dexter, sumama siya kay Agatha. Maging si Agatha ay punong-puno ng katanungan ng isip. Nang makasakay sila sa sasakyan, agad na nagtanong si Dexter. Kaninong sasakyan to, Agatha? Hindi ko alam. Malamig na tugon ni Agatha. Anong ibig mong sabihin? May tumulong sa aking lalaki kanina para makapasok ng village. Sa kanya rin galing lahat ng suot ko. Inalis ni Agatha ang kanyang wig at pinunasan ng kanyang makeup. Natulala naman si Dexter sa taglay niyang kagandahan. Pagbabayarin ko silang lahat, lalong-lalo na sina Karina at Del Mundo. Hindi ako papayag na magpakasasa sila sa kayamanang pinaghirapan namin ni Papa. Magbabalik ako para maningil. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa harapan ko at magmamakaawa. Ipapatikim ko sa kanila ang pagsik ng isang Agatha de Vera. Walang kasamang di natutuklasan. Makaligtas ka man ng mata ng ilan, may isa pa ring makakalam ng iyong kasalanan. Inihatid sina Agatha at Dexter patungo sa Palace Costa. Unti-unting nagkakaroon ng ideya si Agatha kung sino ang misteryosong lalaking tumulong sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Agatha ang nakasayong gusali, biglang nagsalita si Dexter. Bakit nandito tayo sa kuta ng mga Costa? Nagkibit balikat lang si Agatha sa tanong ni Dexter at binlik ang kanyang tingin sa Palace Costa. So ito pala ang pinagmamalaking palasyo ni Richie. Nakangisi niyang Saad. Richie? Yung kababata mong suplado? Yung may malagong bigote at balbas? Napatawa si Agatha sa mga tanong ni Dexter. Agatha, do not involve yourself sa mga Costa. Alam mo gaano kagulo ang mundo nila. Nag-aalala lang Saad ni Dexter. Tumikim lang si Agatha at pagkatapos, nilabas niya ang urn ng kanyang papa. Namilog ang mga mata ni Dexter sa kanyang nakita. Paano? Paano mo nakuha yan? Nagtatakang tanong ni Dexter. Pinaltan ko ang urn ni Papa habang abala sina Karina at Del Mundo na makipag-usap sa mga board members at officers. Isn't it amazing? Tumawa na malakas si Agatha subalit hindi pa rin noon makubli ang sakit na kanyang nadarama. I am certain na nagkaroon ng medical malpractice during Papa's operation. Sigurado ako binayaran ni Karina ang mga doktor na nasa loob ng operating room. Iisa-isahin ko sila at ilalagay ko sila sa lugar kung saan sila nababagay, sa marumi at masikip na kulungan. Ramdam na ramdam ni Dexter ang poot ni Agatha sa mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang papa at sa mga taong walang pakundangan tumatawa sa mismong araw ng lamay ni Don Herbert. Natawa si Dexter kay Agatha dahil kung kailang napatawad niya ng kanyang papa, saka naman to agad nawala sa kanyang piling. Agatha, mahina nitong sambit. Tumaas ang kiling ni Agatha at tumingin diretso sa mga mata ni Dexter. You can cry in front of me. Gaya ng palagi kong sinasabi, you don't need to pretend that you're okay. Alam ko kung gaano kabigat ang pinagdaraanan mo, hindi ka pa rin tuluyang magaling. Your doctor said bawal sa'yo ma-stress at mapagod. You need to take a rest from work and from everything. Seryosong sabi ni Dexter habang nakatitig sa mga mata ni Agatha. Thank you, Dexter. Kilala mo na talaga ako. Huwag ka mag-alala dahil magpapalakas ako. I won't stress myself muna so that I can recover from fatigue. You won't leave me, right? Nagulat si Agatha nang biglang hawakan ni Dexter ang kanyang kanang kamay. Tila ba nakuryente siya sa pagkakahawak na ni Dexter? I promise I won't. Tutuparin ko ang pangako kay Boss Herbert na sasamahan kita, sa hirap man o sa ginhawa. Biglang namula ang pisngi ni Agatha. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa kanya kung gusto ba niya si Dexter o ang asawa niyang si Gavin. Madam de Vera, sumunod daw po kayo sa akin. Saad ng lalaking may malaking pangangatawan. Agad naman tumalima sina Agatha at Dexter sa sinabi ng tauhan ng mga Costa. Bakit kaya ako tinulungan ni Richie? Ano mapapala niya sa pagtulong niya sa akin? Gayong wala naman akong ari-arian kundi ang nalukmok na insurance company ni Papa, bulong ni Agatha. Alam mo na ba, Agatha? Bulong naman ni Dexter habang naglalakad sila. Na ano? Na si Richie Costa nang pumalit na leader sa kanyang papa? Isa na siyang mafia boss. Nang mapalingon sa kanilang tauhan ni Costa, ay agad nilang tinikom ang kanilang mga bibig. Sinenyosan ni Dexter si Agatha nang tumahimik dahil di pa rin makapaniwala sa De Vera na tinanggap ni Richie ang malaking responsibilidad na yon.
Lura na sila ngayon ng elevator. Nakita nilang pinindot ng lalaking kaisa-isang daang palapag. Yan na marahil ang opisina ni Richie Costa. Magkahalong kaba at paggalito ang nararamdaman ngayon ni Dexter, samantalang si Agatha naman ay yapos-yapos lang ang ng kanyang papa. Tulala lang siya, tila ba may malalim na iniisip. Nang tumunog ang elevator, agad nang inayos ng dalawa ang kanilang postura. Sa pagbukas nito ay tumambad sa kanilang isang magarbong koridor na punong-puno ng mga mamahaling paintings na sa tingin ni Agatha nagmula pa sa ibang bansa. Na makarating sila sa harap ng isang malaking pintuan na kulay ginto, tila hinahanap ni Dexter ang bukasan nito. Napanganga si Dexter nang bumukas ang pinto pagkatapos itaas ng lalaki ang ulo ng tigreng ribulto. That's how they built their sanctuary. Nakangising sabi ni Agatha habang nakatingin ng diretso sa nakaupong lalaki. Nakatalikod to sa kanila. The interior design of your palace is superb. May I know who designed this room? Agatha went on while looking around the room. Wala ka pa ring ipinagbago, Agatha? Inikot ng lalaki ang kanyang upuan at tuluyan ng nalantad ang kanyang itsura. Kapansin-pansin ang kanyang mga mata na kulay asul. Matangos ang kanyang ilong at meron siyang mapula, ngunit manipis na labi. Meron din siyang bikote at balbas pero hindi yon ganon kalago. Sa madaling sabi, napakagwapo niyang lalaki ngunit ang kanyang mga titig nakakasindak gaya ng kay Dexter. Thank you for helping me, Richie. Nakangiting saad ni Agatha. I can't imagine na tatakbo ka papunta sa inyong mansyon na nakasuot ng hospital gown. Magaling na ba ang kamay mo? Bilaling ni Richie ang kanyang tingin sa mga kamay ni Agatha. Pinakita naman ni Agatha ang kanyang kamay kay Richie. Fortunately, it already stopped bleeding. Si Dexter na ba yan nasa likuran mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Richie. Tumango lang si Agatha sa kanya. Binigyan siya ni Dexter ng malamig na tingin. So this is our first reunion after 1 decade of not seeing each other. Richie laughed devilishly. Si Richie isa sa mga nirerespetong negosyante sa buong bansa, kagaya ni Don Herbert. Madalas siyang makausap ng sekretary ni Agatha ngunit hindi nila ito nakikita. Mayaman din ang kanilang angkan at isa sa mga pinaka-kinatatakutan makabangga sa anumang uri ng sigalot o di pagkakaunawaan. Agatha, I'm going to help you na ipagiganti ang pagkamatay ng inyong papa at ng inyong best friend na si Era. Paano mo nakilala si Era? Nagtatakang tanong ni Agatha. I get to know her dahil sa aking ex-girlfriend. Nakangiting tugon ni Richie. Ex-girlfriend? Tumayo si Richie sa kanyang upuan at lumapit sa naguguluhang si Agatha. What's the reason of her death again? Bulong niya kay Agatha. Nag-suicide siya because of her ex-fiancé na ngayon asawa ko na. That's the reason kung ba't ko pinakasalan si Gavin, to ruin his relationship with his new fiancé. Era emailed me a note indicating how much she abhors Gavin and Janice. Pagsasalaysay ni Agatha. Nilapit ni Richie ang kanyang mukha kay Agatha bago tuloy nagsalita. Era, your best friend, did not commit suicide. Nanlaki ang mata ni Agatha sa kanyang nalaman. What do you mean? Can you go straight to the point, Richie? Someone killed her. It is a premeditated murder, Agatha. Tila na estatwa si Agatha. Sa kanyang kinatatayuan, bigla naman siyang nawala ng malay sa sinabing yun ni Richie. Agad sinalo ni Dexter si Agatha, samantalang hawak-hawak naman ni Richie ang abo ni Don Herbert. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.